Sa totoo lang, bilib ako sa paghataw ng Geely dito sa local market. Astig yung forma, maganda ang tech features, okay ang performance, mura pa ang presyo. Ang hindi ko lang maintindihan, puro 5-seaters ang nilalabas nilang models. May Coolray, may Ascara, parehong SUV pero di malang ang kasya. Alam nyo naman tayong mga Pinoy, pag bumiyahe, kasama ang buong barangay. Uy! Kikiriring-kiriring ka pa, ha? Ay, dali lang Hello? Hi. Talaga? Sige, sabihin ko. Uy, o nga pala yung panty mo, naiwan mo rito. Kunin mo na, Sige. Bye, Max. Kasasabi lang sa akin, may 7-seater na ang Geely. Sa wakas, at buti naman, praise the Lord. Pero ito ang catch. Kailangan ma-pronounce mo ng tama yung pangalan. I'm Stanley Chi, your host for Phil Coach's Quick Look of the Geely Okavango. Before we start, please like this video and subscribe to Phil Coach's YouTube channel. Click the bell icon for updates kasi Phil Coche is the #1 car portal in the Philippines. Okavango. Ayun. O kaya Okavango. Bakit naman ganito yung napiling pangalan ng Geely? Galing daw yan sa Okavango Delta, isa sa 7 Wonders of Africa at kasama sa World Heritage List ng UNESCO. Ang wild, no? Parang gusto kang pagsuotin ng bahag tsaka magdadala ka ng sibat. Kung sa bagay, pag kinumpare mo yan sa original niyang Chinese name na Haoye, parang we. Hoy, utang na loob, itigil nyo na yan. Ang ingay nyo Pag uumpugin ko ulo nyong dalawa. Umpisa na natin. Let's take a quick look with the Geely Okavango. Malaki itong Okavango ha. The length is 4,835 mm, the width is 1,900 mm, and the height is 1,785 mm. Mas malaki pa sa ibang 7-seaters na binebenta dito. Promising! Kahit sa China, ito ang pinakamalaking model sa lineup ng Geely. SUV ang datingan pero como hindi pickup based ang kaha, medyo baba ang ground clearance niya at 194 mm. Huwag lang sana sumabit yung ilalim kapag puno ang sakay. Andiyan pa rin yung trademark expanding Cosmos grille kasama ang LED headlamps na may malaking daytime running lights. Pati yung fog lamps at sa ibaba ng bumper ay LED rin. Wow, astig ah! May matching faux skid plate pa para SUV ang datingan talaga. Sa sides, malaki yung fenders, maskuladong dating. May kasama pang body cladding kaso nagmukhang maliit yung gulong. Slight lang naman. At least two-tone yung alloy wheels. Sa likod, LED pa rin yung tail lamps at rear fog lamps. Malinis tingnan ng tailgate, wala masyadong burloloy. Yung side mirror sa pinto nakakabit, hindi sa bintana. Very good para sa forward visibility. Iwas sa blind spots. May roof rails ito kung gusto nyo magpakabit ng roof rack. All in all, napakagwapo tingnan ng Okavango kahit hindi masyadong mabango ang pangalan. Visit philcoche.com and be a part of Phil Coche's year-end blowout sale. Dahil malaki ang sukat ng Okavango, asahan nyo ng napakaluwag niyan sa loob. Pang-pamilya talaga. Dalawang versions niyan ang binebenta sa China. Isang 5-seater at isang 7-seater. Siyempre, dahil Pinoy tayo, 7 seats ang sa atin. Take note, 3 seating rows with 19 configurations ang Okavango. Napaka-flexible para sa passengers at cargo. Kung titiklupin lahat, mahigit 2,000 liters ang available space. Uy, sarap humilata sa loob niyan. Alam na. Yun nga lang, hindi tulad ng Coolray at Ascara, wala siyang sunroof. Wala Talagang you can't have everything. Iba rin ang itsura ng air vent sa loob kumpara sa Coolray at Ascara. Malaki, hindi ka mabibitin sa buga ng hangin. Speaking of hangin, malamang meron din itong CN95 cabin filter na kontra allergens at viruses. Tamang-tama ngayong panahon ng COVID-19. Kaya siguro bumagay yung pangalang Okavango dito kasi yung simoy ng hangin okay bango. Geely patatalo sa tech? No way. Pag upo pa lang sa driver's seat, bubungad sa inyo ang all-digital instrument panel sa likod ng leather-wrapped steering wheel. Meron ding floating type na 10.25-inch touchscreen sa gitna ng dashboard para communications, media streaming at navigation. Walang Apple CarPlay o Android Auto so ililink mo yung smartphone mo via QD Link app ng Geely. Automatic ang climate control ng Okavango.
3-zone pa ang coverage kaya hanggang sa kasuluk-sulukan ng sasakyan, aabutan ka ng lamig. Maiihi at maiihi ka. Kung kukunin mo yung urban variant, standard ang leather seats dun. Madaling linisin in case hindi mo mapigilang majingle. Safety-wise, bibilib ka pa rin sa Okavango. Standard ang anti-lock brakes with EBD. Dual airbags, standard rin pareho sa comfort-based trim at higher spec urban. Sa urban lang, may kasama pang side at curtain airbags. May parking sensor at rear camera rin para sa mga hindi sanay tumantya ng distansya pag nagpaparada. Yung urban merong 360-degree camera, kita yung paglibot ng sasakyan. Kasama din sa standard safety features ang hill descent control, hill start assist at immobilizer. May tire pressure monitor pa. Sana meron din ganitong feature para sa mga tao para malaman mo kung sino yung tropa mong mahangin. Uy, teka, baka nagkakalimutan tayo. Ano ba nagpapatakbo sa Okavango? Isang 1.5-liter gasoline engine, 3-cylinder pero turbocharged tulad ng sa Coolray. Mukhang bitin ba? May kasamang 48-volt mild hybrid electric motor synergy yan, pareho sa Ascara. Total system output, nasa 190 horsepower and 300 Nm of torque. Ang transmission, 7-speed dual clutch. Hindi agad masisira lalo na kung babad ka sa traffic. Walang all-wheel drive pero 52 liters ang tangke. Literal na malayo ang mararating mo. Magkano naman lahat yan? Uy, murang-mura. Presyong Divisoria. Joke lang. Yung Okavango Comfort Trim nasa 1,208,000 pesos. Kung top spec urban naman, 1,328,000 pesos ang presyo. Not bad, ha? There you have it. PhilCoche's quick look of the Geely Okavango. This has been your mabangong host, Stanley Chi. Please help us reach 100,000 subscribers before the end of the year. Kita-kits sa next video. Paalam! Thanks for watching. Don't forget to subscribe to PhilCoche, the country's #1 online car portal.